Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin guys, ngayon pag-usapan po natin ang sinabi ni Undersecretary Spokesperson Attorney Claire Castro kay VP Sara na iwasan po ang pagiging crab mentality po sa 20 pesos na bigas na programa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters natin. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Natatandaan nyo ba ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos before siya nagpatakbo bilang Pangulo way back 2022? Na sa isa niyang mitiin bilang Pangulo ay mapababa po ang presyo ng bigas kahit sa 20 pesos. Now, ano na sa ngayon 2025? 3 years na. Alam natin guys na hindi madali mapababa ang bigas. Okay? Sa ngayon, ang pangarap ng ating Pangulo ay naging realidad na. Una-una po implement po ito doon sa Cebu ng NFA or National Food Authority. Bakit sa Cebu? According kay Attorney Claire Castro, doon kasi ang maraming stock ng bigas na nabili ng pamalaan natin sa ating magsasaka. Now, ang mga DDS or mga DD sheets, mga supporters, sinasabi nila hindi daw makain ng tao kahit baboy, hindi pang baboy lang daw doon ang mga bigas. Pinangunahan po ito ni VP Sara na sana lang daw ang bigas na ibibenta na 20 pesos pwedeng makain ng tao, pero sa halip pang baboy lang daw. Una-una nilinaw po ito ni Attorney Claire Castro na ang 20 pesos na bigas na ibibenta ng NFA sa mga tao ay equivalent ito is 33 pesos type na bigas. Ikalawa po, sabi nila pang political purposes lang po ang pagbaba ng bigas sa presyo na 20 pesos kasi election. Una-una guys, baka nagkataon lang na ang bigas na 20 pesos ay nagkataon lang na malapit ang election. Hindi natin masabi na politically motivated po ito. Ikatatlo daw, sabi nila hindi po ito masustain kasi sinubsidize ng government. Guys, kung puros lang tayo negatibo sa programa ng government, paano tayo guys uunlad ang bayan? Especially si VP Sara na Vice President po siya. Sana po suportaran niya ang mga proyekto ng ating Pangulo. Huwag pong having a crab mentality na siya mismo ang sinisira sa mga plano at mitiin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya makasasabi sa 2028 mananalo siyang presidente. Baka may kontra siya or kalaban na mas magaling, mas maganda ang plataforma. Hindi natin alam kung sino yan. Sa akin lang guys, kung whatever government programs ang ating mahal na Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dapat po natin suportaran kahit mag-iba-iba ang ating partido guys, kasi siya po at present po ang ating Pangulo. Isa lang alang natin guys na ang success ng ating pamalaan ay success ng lahat regardless kung dilawan ka, pink ka, DDS ka, wala po yun pinipili. Lahat tayo makikinabang po sa magandang plano ng ating pamalaan. Okay? Alam nyo guys, kung ganun talaga ang mindset natin na puros lang negatibo, kahit anong galingan ng ating Pangulo at government, wala po tayong ma-achieve kasi crab mentality, hinila po tayo ang ating pamalaan pababa. Okay? What if tayo ang nilagay sa pwesto at yun din ang gawin sa atin? Do you think maganda din ang ating mararamdaman? Siyempre hindi. Ang kahirapan guys is very widespread dito sa Pilipinas. Kung dagdagan pa natin ang mga problema, instead na tumulong tayo sa government at saka sa mga kababayan natin, mas maganda, di ba?
Yun lang po ba guys, kung meron kayong ilagay sa comment section ng ating video, pakilagay lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys, please pasensya na po, ilang araw po na-hack ang aking account sa YouTube. Praise God, na-recover na po. Thank you Lord, thank you everyone for supporting me. Kita-kita po tayo Lord, guys sa susunod na video. Ito naman po kaibigan ni Jake, paalam.